All this time, simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asan na si Emis mo yata nagkakabit eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Usapang budget natin. Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin, bawat haka-haka lilinawin, bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. 11 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat po ng ating mga viewers o naabot ng live stream na ito, Team Live o Replay man kayo. Budget Peeps, welcome po sa ating ika-116 na episode ngayong ika-12 po ng Hunyo 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo dahil saan mang panig po ng bansa at mundo kayo, nandito po ang usapang budget natin. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Goddess Hope Libiran, ako po si Pau Borja Maravilla.
Isang masiglang hapon po sa ating mga viewers and listeners. Thank God it's Friday. Oras na para sa isang makabulahang talakayan na naman po. Ako naman po si Mia Nicole Ramos mula sa Department of Budget and Management at welcome po dito sa Usapang Budget Natin dahil budget natin ito. Wow, binibining Nicole. Ang ganda mo ngayon. Kagalang-galang ka ngayon. Lalo na ako, di ba? Napakaganda mo naman. Parang walang pinagdaanan kanina. Yes. So ayun ang programang ito ay hatid sa inyo ng Department of Budget and Management. Napapakinggan po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo sa AM band. Sa bayan din tayo napapanood sa Free TV, Channel 3 sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman tayo sa mga gumagamit ng Affordabox, at syempre via FB pages ng Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Radyo Pilipinas Regional Social Channels, Usapang Budget Natin page ng DBM, at sa FB page ni Yusek Goddess Hope Libiran. Budget Peeps, siksik pa rin sa balita at impormasyon ng ating programa, kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon. Tama ka dyan, Nicole, no? Dahil mamaya lamang makakasama natin ng isang mahusay na theater actor mula po sa Phil Stagers Theater Foundation na si Sir John Ray Rivas. Nako, sikat to, Nicole. Kilala mo ba siya? Isa po siyang isang famous best actor para po magbabahagi po siya ng kanyang karanasan sa pagganap po ng mga makasaysayang tauhan at kung paano nagiging daan ang teatro para mapalalim pa ang ating pag-unawa sa kasaysayan at pagka-Pilipino. Pero syempre, bago ang lahat, magbalitaan muna tayo dahil narito na ang ating Budget News. Usapang Budget Natin. Budget News. Lumagda si Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert C. De Leon sa the European Union and the Philippines or EU-PH Partnership in Reinforcing Capacity, Transparency and Efficiency in Public Procurement na inilunsad noong ika-4 ng Hunyo ngayong taon sa Makati bilang patunay ng kanyang pagsuporta. Binigyang diin po ni Acting Secretary Kim na bagamat ang DBM ang pangunahing ahensyang nangangasiwa sa public procurement, mahalaga po ang patuloy na pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor upang matiyak po ang isang sistemang bukas, mahusay at may pananagutan sa paghahatid ng serbisyo publiko. Nakipagtalakayan din po si Acting Secretary Kim tungkol sa Public Procurement Reform Project na nakabatay po sa New Government Procurement Act or NGPA. Kasama niya sa talakayan sina European Union Ambassador to the Philippines, His Excellency Massimo Santoro, Deputy Executive Secretary for Support Services and Auxiliaries at dating Procurement Service DBM or PSDBM Executive Director Attorney Dennis Santiago, Commission on Audit Commissioner Douglas Michael Malilin at Whistle Foundation President Kenneth Isaiah Abante. Lumagda rin po sina UNDP President Representative in the Philippines Christoph Bauet, PSDBM Executive Director Attorney Jen Maris Entredicho Kaong, Government Procurement Policy Board Technical Support Office or GPPB TSO Officer in Charge Attorney Sofia Yanto Abad, Affiliated Network for Social Accountability in East Asia and the Pacific, Managing Director Redempto Parafina at Makati Business Club or MBC Project and Grants Manager Gita Keswani sa ginanap na ceremonial signing. Ito po ay isang patunay na sa whole of society approach na nais ng gobyerno na paraan ng pagpapalakas ng public procurement system ng bansa. Nagsagawa naman po ang Department of Budget and Management ng inspeksyon sa naipatayong Open University System building ng Polytechnic University of the Philippines o PUP sa Mabini Campus sa Santa Mesa, Manila noong June 10, 2026 bilang pagtupad sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang mga oportunidad para sa pag-aaral at tiyaking ang pondo ng bayan ay nagiging konkretong serbisyo para sa mamamayan. Bilang kinatawa ni DBM Acting Secretary Kim Robert C. De Leon, personal na sinuri ng mga opisyal ng DBM ang 4 na palapag na gusali upang makita ang resulta ng proyekto at tiyaking ang pondong inilaan ng pamahalaan para sa edukasyon ay nagiging tunay na pakinabang para sa mga mag-aaral at kanilang pamilya.
Sa pamamagitan ni DBM Assistant Secretary Diana Camacho Mercado, ipinahatid ni Acting Secretary De Leon na mahalagang matiyak na ang bawat pondong inilalaan para sa edukasyon ay nagbubukas ng mas maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Binigyan diin ni Acting Secretary De Leon na malinaw ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat maramdaman ng bawat Pilipino ang bawat sentimong nagmumula sa pambansang budget. Kaya sa bawat proyektong natatapos at bawat silid-aralang na ipapatayo, pinatutunayan na ang budget ay hindi lamang numero sa papel, kundi konkretong serbisyo, tunay na oportunidad at mas magandang kinabukasan para sa ating mga kababayan, lalo na para sa mga mag-aaral. Ang nasabing proyekto na pinaglalaanan ng 185 million pesos ay natapos na noong 2025 at nagsisilbi na ngayon bilang pangunahing pasilidad para sa mga programa ng PUP Open University. Sa atin pong pangatlong balita, nakipagtulungan ng DBM sa pamamagitan ng Systems and Productivity Improvement Bureau or SPIB sa Commission on Higher Education or CHED, Tarlac State University at State Universities and Colleges Internal Auditors Association Incorporated sa pagsasagwa po ng isang capacity building program para sa internal audit units ng State Universities and Colleges or SUCs noong 19 hanggang 22 ng Mayo ngayong taon. Dinaluhan ng nasa 212 na mga opisyal ng SUCs at CHED ang programa kung saan tinalakay ang kahalagahan ng maayos na mga sistema at proseso sa loob ng mga universidad at kolehiyo. Gayon din po ang mahalagang papel ng mga auditor at bawat leader sa pagtataguyod ng transparency, integrity at pananagutan po sa serbisyo publiko. Pinangunahan ni DBM SPIB Director John Aris Makaspak at Chief Budget and Management Specialist Maria Concepcion Perez ang pagtalakay tungkol sa tamang pagpapatupad ng internal control at internal auditing. Binigyang diin nila ang mahalagang papel ng mga pamunuan sa pagpapatibay ng mga mabuting pamamahala at sa pagsasakatuparan ng mga rekomendasyong naglalayong mapabuti ang operasyon ng mga institusyon. Samantala po, 144 internal auditors po mula sa Luzon ang nakibahagi sa training workshop kung saan natutunan nila ang mga praktikal na pamamaraan para pumasuri ang kanilang mga sistema. Matukoy ang mga dapat pang ayusin tsaka higit na mapahusay ang kanilang mga audit processes. Sa nalalapit po na pagsasagawa ng kaparehong training workshop sa Cebu para sa SUC sa Visayas at Mindanao, patuloy na pinagtitibay ng DBM ang suporta nito sa mga reformang naglalayong palakasin ang transparency, pananagutan at mahusay na pamamahala sa sektor ng edukasyon. Naglabas naman po ang Committee on Optimizing the Executive Branch o COEB kung saan co-chair ang Department of Budget and Management ng resolusyon na nagpapatibay sa mga alituntunin para sa pagpapatupad ng Government Optimization Act o Republic Act No. 12231 noong April 30, 2026. Sa ilalim ng Resolution No. 2026-1, pinagtibay ng komite ang COEB Memorandum Circular No. 2026-1 na naglalaman ng mga bagay sa pagsasagawa ng organizational review and study at sa mga paghahanda at pagsusumite ng optimization plan ng mga ahensyang saklaw ng nasabing batas. Layunin ng mga tunang ito na tiyakin ang maayos at sistematikong pagsusuri sa estruktura, tungkulin at operasyon ng mga ahensya ng pamahalaan upang higit pang mapahusay ang kakayahan, pagiging epektibo at pagtugon ng burokrasya sa pangangailangan ng mamamayan. Ayon sa COEB, ang pagbuo at pagpapatupad ng mga optimization plan ay mahalagang hakbang tungo sa mas epesyente at mas mahusay na paghahatid ng serbisyong publiko. Samantala, congratulations po sa dalawa nating opisyal sa DBM. Ginawaran po ng Career Executive Service eligibility sina Department of Budget and Management Undersecretary at Chief Information Officer Maria Francesca M. Del Rosario at DBM Regional Office 2 Acting Director Jose Pamitan. Patunay ang pagkilalang ito sa kanilang profesionalismo, kausayan at kakayahang mamuno sa serbisyo publiko.
Nagpahayag rin po ng pagbati ang pamilya ng DBM at kinilala ang kanilang patuloy na dedikasyon at mahalagang ambag sa paghahatid ng mahusay at makabuluhang serbisyo sa taong bayan. Ayon po sa DBM, ipinagmamalaki ng kagawaran ang tagumpay na ito ni Yusek Del Rosario at Acting Director Pamitan bilang inspirasyon po sa patuloy na pagsusulong ng tapat at mahusay na pamamahala sa gobyerno. At yan po ang kabuuan ng ating mga tampok na balita sa ating Budget News. Samantala, dyan lamang po kayo, Budget Peeps. Magbabalik po kami makalipas ng ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko at Presidential Communications Office. Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoy ka. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon. Ikaw pa. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Kasaysayan, kalayaan, kinabukasan. Tutukan ang mga pinakabagong balita at mahahalagang kaganapan mula sa iba't ibang panig ng bansa ngayong Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage. Public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Nagbabalik po ang usapang budget natin. Bago po tayo magpatuloy, batiin muna natin ang ating mga manonood sa Facebook Live. At ayun na nga, nanonood si Ginoong Frederick Bucal, di ba? Wow. Tsaka budget share ko lang na first time kong maka-co-host si Nicole ngayon. Yes, Ang gandang-ganda ko sa kanya ngayon. Ako rin, napaka binibini mo dyan. Salamat. Binibining pao. Saan? Ginang na pala ako. Ay, no? ginang na. Diba? Sige. Pero gusto lang natin i-congratulate yung mga yung ating mga bagong graduate. Yes. Isa po diyan yung ating bagong kasamaan sa Media Affairs and Community Relations Office. Ito po ay si Bian Francine Dinamling na nagmamarcha bilang candidate ng BA Social Science Major in Economics sa UP Baguio ngayong June. Congratulations din po kay Lisa Marie Pasis Apasible. Ito po yung anak po ng aming director na si Direct Vicky Apasible. Congratulations kay Lisa na kakagraduate lang ng AB Journalism mula sa University of Santo Tomas. Yun. Muli, congratulations po sa lahat ng graduate at kagraduate ngayong taon. Good luck and welcome to the world of work. Budget Peeps, hindi hadlang ang trabaho at iba pang responsibilidad Tama. para maabot ang mga pangarap. Dahil sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinalalawak ng pamahalaan ang mga oportunidad upang mas maraming Pilipino ang makapag-aral, umunlad at magtagumpay.
Ayun no. Sa pamamagitan po ng 185 million pesos na gusali ng Open University ng Polytechnic University of the Philippines or PUP, mas naging abot kamay ang dekalidad na edukasyon para sa mga Pilipinong nagsisikap pagsabayin ang pag-aaral, trabaho at iba pang tungkulin sa araw-araw. Kaya naman, Budget Peeps, let's all watch this. Hindi lahat ng silid-aralan ay may 4 na pader. May mga Pilipinong nag-aaral sa gitna ng trabaho, sa gitna ng mga responsibilidad, sa iilang oras na natitira sa isang araw. Yung pinansyal ng magulang ko ay hindi talaga sapat. So hanggang high school lang talaga ang kaya ng magulang ko. Sa aking mga kapatid, ako lang yung hindi nakakapagtapos sa pag-aaral. Pero tuloy ang pangarap, hindi nawawala. Kaya naman, patuloy na pinalalawak ng pamahalaan ang akses sa dekalidad na edukasyon. Malinaw po ang direktiba ng Pangulo na dapat nararamdaman ng bawat Pilipino ang bawat sentimong nagmumula sa pambansang budget. Kaya sa bawat proyektong natatapos at bawat silid-aralang na ipatatayo, pinatutunayan natin na ang budget ay hindi lamang numero sa papel, kundi konkretong serbisyo, tunay na oportunidad at mas magandang kinabukasan para sa ating mga kababayan, lalo na para sa ating mga mag-aaral. Naniniwala po ang administrasyong ito na ang dekalidad na edukasyon ay hindi gastos. Ito ay pamumuhunan sa kinabukasan ng ating bansa. Hindi porke maedad na tayo, wala na tayong pagkakataon na mag-aaral. Sa ating mahal na presidente ngayon ay isang karangalan po at pasalamat na nagkaroon pa na ganito na sana mapatuloy ito, na sana hindi mahinto para sa mga newcomers na kasunod sa amin na mabigyan pa ng pagkakataon. Nagpapasalamat din ako sa OYO na mayroong ganitong programa na katulad kong walang kakayahang mag-enroll sa ibang school kasi nga gawa nung may yung pera. Sa bawat proyektong naihahatid ng pamahalaan, pinatutunayan natin ang budget ay hindi lamang mga numero sa papel. Ito ay kinabukasan. Kaya naman, patuloy kami sa DBM sa pagtupad sa aming misyon, siguraduhin bawat piso ay may saysay, bawat proyekto ay may resulta, at bawat pondo ay napapakinabangan. Dahil sa DBM, dapat bida ang mag-aaral. Sa DBM, dapat bayan ang makikinabang. Ayun, natunghayan po ninyo ang bagong gusali ng Open University ng Polytechnic University of the Philippines or PUP Open University. Ito po ay isang mahalagang hakbang para po mas maraming Pilipino ang magkaroon ng pagkakataong makapag-aral at makapagtapos. Ayun, no. Para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pihitan ng inyong mga radyo. Sa Free TV naman, napapanood tayo sa Channels 3 sa mga gumagamit ng TV Plus at Channels 45 to 49 naman sa gumagamit ng AffordaBox at syempre sa FB pages tulad ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin ng DBM at sa FB page ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Samantala, Budget Peeps, isang mainit na talakayan na naman ang ihatid namin sa inyo dahil oras na para sa ating Budget Talks. Usapang budget natin. Budget Talks. Nicole, sabi nga po natin kanina, no, makakasama natin ngayon si Sir John Ray Rivas. Siya po ang president ng PhilStagers Theater Foundation at famous Best Actor Awardee. Siyempre magbabahagi po siya ng mga kwento, mga paghahanda, tsaka pananaliksik po sa likod ng pagbibigay buhay sa mga makasaysayang personalidad sa entablado. Yes. Good afternoon po, Nandito Sir na ba John si Sir Ray? John Ray? Hi, Hello. Sir John Ray! Hi! Nagulat Hello po, nagulat po ako sa inyo, naman ni sir. Sir Napakagwapo niyo po. Maraming salamat po. Magandang hapon, umaga at gabi sa ating lahat. Sa ating mga host, magandang araw po. At maligayang araw ng kalayaan po para sa ating lahat. Happy Independence Day to all Filipinos out there. Hello Magandang po. araw ng kalayaan din po sa iyo, Sir John Ray.
isang ano po, no, karangalan na kayo po ay napaunlakan niyo po kami ng inyong oras sa aming programa. So, kamusta po kayo, Sir John Ray? Eto, ayos naman po. Marami pong ginagawa ng mga proyekto po sa kabila ng sobrang busy po ko namin ngayon, pero ganun Yes pa po. man na naniniwala po kami na tuloy-tuloy lang ang trabaho natin dahil kailangan natin magsikap araw-araw. Ayun. Simulan na natin, Nicole, sir. Unang katanungan po, Sir John Ray. Maaari niyo po bang ibahagi ang inyong journey bilang isang theater actor at gaano na po kayo katagal sa ganitong propesyon at bakit po ito ang napili niyong karera? Ayun. Ayan. Actually po, ako po ay nagsimula ang karera sa larangan ng teatro noong 12 years old pa lang po ako. As early as 13 years old, nakasampa na po ako dito sa PhilStagers. Paano ito nagsimula? Isa po akong estudyante sa isang public school sa Tondo High School. Nang biglang nag-imbita po or pinanood po namin ang PhilStagers Theater Foundation. Sila po ang umiikot sa buong Pilipinas para magpalabas ng mga dulang pang teatro, mga musical plays na ang kanilang mga tema ay talaga namang kapupulutan ng aral, yung mga tungkol sa mga bayani. So nanood po ako nung second year high school ako. I was 12 years old back then. Then nung napanood ko sila, naganap ako ng kung saan sila makokontak sa Facebook. Then nag-workshop ako. Then nag-audition. Then eventually, natanggap po ako sa kumpanyang ito. Then after that po, tuloy-tuloy na po. Simula 13 ako. Now, ako po 15 years na dito po sa company na to. And bakit ko po ito tinanggap na larangan na gusto ko? Dahil bata pa lang po ako talaga, singer lang ako. Pero, lumalaban po ako sa mga contest. Pero nung nakita ko na iba sa larangan ng teatro because piniplay nila dito mga musical theater. So, nakita ko yung kalagahan kung paano hindi lang kumanta, kundi magkwento ng istorya gamit ang musika. Very well said po, no, Sir John Ray. May tanong ko lang po, no, kung may kinakailangan po bang training or workshop po dito sa pagiging theater actor? Tsaka, ano po yung mga challenges na pinagdaanan po ninyo bago po kayo nabigyan ng first break bilang isang theater actor? Siyempre po, pumasok po ako ng bata, hindi naman po basta-basta na kailangan makuha mo kagad yon o magkaroon na ng role para sa'yo. Yes. Kinakailangan po talaga dumaan kayo sa training at workshop na kalimitang yun ang pinakapundasyon dapat para at least gumaling ka Mahubog. at mahasa ang talento mo. Kaya ang ginawa ko, pumasok po ako ulit sa workshop na nung nakasampa na po ako, nag-workshop po ako ng napakaraming beses and naging training grounds ko po ito para mas mahasa yung talento ko at hindi po siya basta-basta dahil yung training po namin ay hindi lang sa pag-arte, pagsayaw, pagkanta din, then tuloy-tuloy po yun, hindi lang doon kundi kung paano mo dalhin yung sarili mo. Meron kami mga personality development course upon entering this company. So, ang maganda dito sa kumpanya namin, yung buong isang buwan kasi siya para taon, buwan, at bawat taon, talagang hinahasa yung mga artista dito kung paano dalhin yung sarili. Yun yung pinakamaganda kasi yung representation mo, paano mo i-carry yung sarili mo sa harap ng mga tao. Hindi ka lang talented, hindi ka lang sumasayaw o kumakanta, may purpose ka as an artist per se. Yung pinaka niya is being an artist, kung paano mo dalhin talaga yung sarili mo. Sir John Ray, ask ko lang po, no, kasi syempre ako share ko lang na naman. Kasi ako po ay graduate ng Arts and Letters, so parang nagte-theater din kami. So parang hindi po mahirap sa aming mga estudyante, mahirap po talaga. Hindi basta-basta talaga sa stage kasi yung stage fright, ganun. Tas yung memorize po ng mga scripts. Kailangan malakas talaga yung boses. Malakas yung boses, yung loob mo, may confidence ka. So paano mo po yun, sir, nagawaan po? Paano mo po na labanan? Matagal po ba? Yeah. Yes, medyo nung bata po kasi ako talagang sumasali na ako sa mga contest as young as like elementary hanggang high school, ano. So parang nagamit ko siya as an edge at lumalaban po ako sa mga barangayan contest. So sanay ka na talaga, sir. Pero
Yes, sanay na ako. Yun ang maganda sa akin. Meron Yes na po. ako nun. So, kinailangan ko lang siyang i-mastodo, i-project because yung mga venue ng mga pinagpe-performa namin sa buong Pilipinas is malalaki. Mga dome talaga, mga arena. So, kinakailangan mo talagang dakihan yung mga galaw sa teatro, mag-project pa ng 3 o 4 na beses o 5 beses na laki sa pamamagitan ng pagpo-project ng malaki sa galaw at sa pagsayaw at pati pag-arte o pagkanta para marinig ka ng nasa dulo kahit sobrang liit mo na. So, iyon talaga yung mga trainings. And yes, kinakailangan mo talaga you need to go to workshops and trainings para talagang mas makita mo yung potential mo, yung maximum potential mo. At mas maintindihan ka, number 1, maintindihan ka, marinig ka, at makita ka kahit sobrang layo mo na. Grabe sir, kung nakikita nyo po sa live stream natin, pinapakita yung inyong mga trainer roles ngayon na mga kabayani noon. Katulad Yes, ni pa. Juan Luna, no? Juan Luna, tama ba? Tama ba, sir? Tama po. Tama. Tama po. Sunod na tanong naman po, Sir John Ray, ano naman po kaya para sa inyo ang pagkakaiba ng theater actor sa mga aktor sa pelikula, sa mga teleserye, pagdating po sa disiplina at estilo? Mga style. Yes. Sobrang laki po. Hindi naman. Malaki na maliit. Ibig kong sabihin, galing po ako sa larangan ng teatro simula bata ako. Pero nung 2020, nung nagka-pandemic, kinailangan ko pong mag-adapt to the new normal because nag-pandemic po tayo, di ba? So, nag-start po ako maging content creator at maging YouTube actor. So, naimbita po ako sa mga YouTube series. So, bigla po akong nakahon. Tapos, nung 2021 po, I was able to pass the audition at naging parte po ako ng Katips na nanalo po ito sa mga award-giving bodies gaya ng FAMAS. Yes. So napansin po tayo bilang Best Supporting Actor ng FAMAS and Star Awards, PMPC Star Awards. And nakalibot po tayo sa buong Pilipinas. Pero bukod doon, yung learnings ko po kasi bilang theater actor ko, ang tinatanong po natin kung malaki ba ang kailangang i-adjust. Para sa akin po bilang theater actor, kailangan mo lang liitan ng galaw. Kasi ang pinagkaiba naman nila is parehas lang naman sila ng form of art. Pero the difference is, kailangan mo lang liitan ng galaw kasi eto lang yung camera sa'yo. Nakatutok lang sa'yo. Kumbaga, kung sa teatro, buong espasyo ay nakikita. Dito, ikaw yung focus, isa lang ang focus ng mata sa'yo. Which is yung camera o yung lente. So, kinakailangan, less is more. Parang ganon. Kung sa teatro, sobrang laki. Dito naman, sobrang sukat. Sobrang hindi ka dapat gumalaw masyado or mag-facial expression na masyado or umarte ng masyado. So, kung may adjustments, the good thing about us theater actors, madali kami maka-adjust. Kailangan lang namin liitan lahat talaga ng mga galaw. Yun na, I guess. Ayun. Budget Pips, alam nyo ba itong guest po natin ay siya nga ang kasalukuyang president or pangulo po ng PhilStagers Foundation na naging tanyag po sa paggawa ng theater show singgil po sa buhay ng ating mga bayani at mahalagang historical events sa bansa. President John Ray Rivas, bakit po ito yung kalimitang focus or paksa po ng inyong mga theater shows? Yung napili po ng inyong... Yes. Ayan. Kasi po, naniniwala po ang aming kumpanya sa tulong po ng aming director at ang aming company CEO na si Attorney Vince Tanyada na ang sining at ang kultura ng bansa ay napakamatibay na instrumento para maging inspirasyon sa ating mga kabataan. Lalong-lalo na po ngayon na kinakalimutan po ang kasaysayan, lalo na po sa ating mga pampublikong paaralan, ang ating history ay talagang kinakalimutan na. Nasa backseat na po ito. And kalimitan po, ang history mismo po, na ang history ng Pilipinas na subject ay isa na lamang pong history na pinagdaan sa isang first grading na lang. Na dati, isang buong taon mong pinag-aaralan. Ngayon, kasama na lang ang Philippine history, nasa isang chapter na lang siya. Then second grading, Asia na, then world history. Yun ang nakakalungkot kasi parang ako po, pinagdaanan ko pa na sobrang, and I love history. Mataas ang grado ko ng history dahil sobrang love ko po ang history. Sobrang, ang nakakalungkot isipin na ngayon, ikinakalimutan na po. And hindi naniniwala po kasi ang aming kumpanya na hindi tayo makakausad sa ating kasalukuyan kung pilit natin kalilimutan ng kasaysayan. Kasi paano po tayo ang nakaraan? Yeah. Paano po tayo matututo na mag-move forward
kung parati natin kinakalimutan yung mga masasama o yung mga nangyaring hindi maganda ng nakaraan, di ba? So kailangan, we need to bring back again the history at ipaalala pa rin yung mga kabayanihan ng mga Pilipino na nag-alay ng buhay sa atin at naging mitsa kung bakit natin nakamtan ang araw ng kalayaan ngayon. Yun, di ba? Yun Ang nga gandang po. paksa yun. Yung nga po, Sir John Ray, no, kahit yung iba nagsasabi na past is past, ganun, di ba? Hindi po nila alam na yung past ay maraming nagawa para sa, kung nasan tayo ngayon, kung paano tayo nahubog bilang mga Pilipino. Tama po. Tama po. Sir John Ray, tanong lang din po, kumusta naman po yung reception ng ating mga kababayan sa mga historical place na inyong ginagawa? Maari po ba kayong magbahagi ng isang memorable na pangyayari sa inyong mga naging show? Yes, lumilibot po ang PhilStagers sa buong Pilipinas mula po Luzon, Visayas at Mindanao taon-taon. Kaya po kung ang reception ng tinatanong po natin, talagang received po ang ating mga musical plays sa tema dahil tayo po ay nagiging instrumento sa mga puso ng mga kabataan na ito at biglang nagbibigay ng kamalayan sa kanila na ito palang nangyari noong kasaysayan, na ito po pala. So ang pinaka hindi ko makakalimutan actually is yung may lumapit sa akin tapos tinawag ako na, "Uy Rizal," kasi I played Rizal in that particular role. At sabi niya, "Ganito po pala si Jose Rizal, tao lang din po pala siya na nagmahal." Kasi ang ginagawa namin sa PhilStagers, inihumanize po namin. Yes po. Yes, inihumanize po namin yung mga bayani natin kasi ang mga bayaning ito hindi lang sa likod po ng kanilang pagkamatatag at yung mga nagawa nilang mga kabutihan or kadakilaan sa ating bayan. Mga tao rin po sila na katulad mo at katulad ko. Na baka maaari in one way or another, pwede ka rin maging bayani. Hindi man siguro sa katulad ng ginawa nila at hindi mo kailangan mamatay katulad nila para maging bayani. Through your ordinary, mga maliliit na ginagawa sa pamayanan, sa bayan, maging sa pamilya mo na kabutihan, maaari ka pa rin tawagin ng bayani. Tama no, Sir John Ray. Ano po yung ito naman po para po sa inyong preparation po sa pagiging theater actor. Ano po yung anong klaseng mga paghahanda po yung inyong personal na ginagawa sa pagganap po ng mga naging karakter nyo sa teatro? Gaya po nga ni na Juan Luna, ni Jose Rizal, tsaka yung iba pa po na mga bayani. Bukod po sa pag-aaral ng script, inaaral nyo rin po ba yung mga kanilang mga buhay bago po sumabak sa role? Yes, that is the main job of being an actor, no? You need to be there in their situation. Tama. Parang at least mag-immerse tayo. So the first thing na ginawa ko personally, if kapag meron akong mga bayani na ganito na mga roles, ang ginagawa ko talaga, and hindi lang naman ako, which is ina-amplify din namin or binibigay din namin sa mga actors namin dito sa PhilStagers. Ang ginagawa po namin ay pinupuntahan po namin yung lugar ng kapanganakan noong bayani na yon, yung kung existing pa yung bahay na yon, at actually yung mga nabubuhay pa nilang kamag-anak, if meron pa hanggang ngayon, ay kinakausap po namin at sila po yung mga basihan namin para ma-mount po namin itong mga proyektong ito. At ang kagandahan po sa amin dito sa PhilStagers, hindi po kami nagpapalabas lang ng basta-basta. Ang mahalaga po dito ay meron po kaming mga kakampi na alagad ng sining at alagad ng history katulad po nila Professor Xiao Chua, nila Sir Ambet Ocampo. So ito po yung mga batikan na historiador ng ating bansa na nakikipag-collaborate po kami para hindi po namin matapakan ang kasaysayan. So yun yung mga steps po namin, alamin muna yung buhay ng tao kasi yes, everything is available online, AI. Pero ako po kasi ay isang librarian by profession. So, nakakatawa po na ako isang aktor pero librarian po ako. I'm a registered librarian. So, sa akin po, hinihikayat ko po talaga ang pamayanan and even yung mga tao natin, taong bayan na pumunta ng library. Iba pa rin ang amoy ng libro. Iba pa rin ang mga mababasa ninyo at makikita niyo yung physical na nakikita. Yun yung human touch na hindi matutumbasan ng mga AI online. Kasi maski AI today, nagkakamali pa rin eh. Okay. So, para makasigurado, humanap tayo ng mga magagandang libro na pinag-isipan at pinag-igihan talagang basahin at gawin. Ito po Sir John Reyno, curious lang po ako. Since ang dami nyo na pong roles ng bayani na naging role po ninyo, naging karakter na bahagi ng kasaysayan po, ano po kaya yung pinakamahirap sa pagganap bilang historical figure? Or
sino po kaya yung pinaka-paborito niyong ginampanan na bayani? Actually, sa 15 years ko dito, napakarami ng bayani na umikot sa buhay ko. Naging ako na si Juan Luna, naging ako na si Antonio Luna, naging ako na si Lapu-Lapu, naging ako na si Bonifacio last year, at ngayon po magpi-play akong Rizal ngayong August hanggang March, natatakbo sa buong Pilipinas na Jose Rizal ulit. This is my fourth time playing Jose Rizal. So parang iba-iba po yung take, pero ang pinakamahirap po siguro ay yung i-invite mo na ikaw yung karakter na yon. Yes. So, kailangan mo maging itsurang ganun. Kasi, number one sa looks, kasi may mga existing books na mga pictures nila, diba? So, kinailangan dapat yung tiklado ng buhok, yung ayos ng buhok, pati sa itsura, dapat yun yung talagang kuwang-kuwa para masabi ng mga bata. Kasi unang-una pa lang, pag nakita ka sa entablado o sa picture, di naman yun si Rizal, ito yung picture ni Rizal. So, I guess that's easy and not easy na parte noon ng pagkakarakter at pagsasabuhay ng mga bayani. Kasi may nakita na tong mga to sa mga libro. So, kailangan medyo sila yung basis mo sa itsura nito. Tama po, Sir John Reno. Bilang ito po ay usapang budget natin, Sir John Reno, kamusta po yung pag-stage po ng show sa isang theater or open area? Kamusta naman po yung experience? Yes, siyempre usapang budget. Alam niyo po ba na ang PhilStagers ang umiikot sa buong Pilipinas na mayroong napakamaliit na ticket price. And to tell you honestly, yes, budgeting kasi ako din po ang marketing director ng PhilStagers. So ang daming role ni Sir John Reno. Sa totoo napakagaling. lang po, ang pag-arte lamang po ay ang aking sideline. Pero sa totoo lang po, ako po ang operations manager ng PhilStagers. Kaya bagay na bagay akong nandito dahil budget ang usapan. Ayun. So, ako po ang personal na pumupunta po sa mga eskwelahan para po ibenta itong ating pagtatanghal o sa mga institusyon. Kasi po, akala po nila kasi pag sining libre agad eh. Pero hindi po kasi nila nalalaman na nagpapatakbo ng produksyon ang pagpapatakbo ng isang malaking produksyon na katulad nito ay may kaakibat na malaking cost o pera, no? Magmula po sa venue, sa set, sa mga taong magsisipagganap. Siyempre naman po, kumakain din naman ng mga artista ng bayan at ang pag-arte at ang talento ay hindi din naman libre. So, kinakailangan po natin din silang bayaran dahil kailangan din po nilang mabuhay. Kaya po namamatay ang industriya po namin. Pinipilit po kami namamatay ngayon ang pelikula at ang mga creatives ngayon kasi hindi po pinapahalagahan. Akala nila libre lang. So, yun po ang pinaglalaban po namin dito. And kung usapang budget, kami po ang may pinakamaliit na ticket price kumpara sa ibang theater na naririnig natin ng mga tinatawag namin ito na kasi po ay touring production po kami. Kami po yung umiikot sa buong Pilipinas. May mga theater po kasi na mga medyo elite, kumbaga, na hindi bumababa ng 2,000, 3,000, 5,000, lalo ng mga international. The good thing about us, the quality, and alam niyo po ba na kami po sa PhilStagers ay hindi po bumababa ang aming artista ng 50 cast members. And meron pa po kaming mga crew, technical crew, and backstage people, and ushery department bukod doon. So imagine niyo yung pagpapatakbo po nito ay sobrang madugo dahil lahat yun kailangan kumita din naman. Hindi naman trabahong pro bono o libre lamang sila, di ba? So kung usapang budget lamang po, malaki po ang cost on our part, pero the good thing about us is binabalik lang po namin kasi yun po ang advocacy ng aming kumpanya to utilize theater arts as a medium for education. And since education yung mga estudyante yung bibili po ng aming mga ticket, syempre po, maliit po ang aming ticket. Imagine nyo po, 350 pesos lamang sa Kamaynilaan ang aming ticket. Sa probinsya, 250, lalo na pag malalayang lugar na, 100 na lang, 80, 180, ganyan. Napakababa po, mag-airplane pa po kami, kakain po kami, titira po kami sa mga hotels. Diba? So, ganun talaga. Hindi basta-basta yung mga artista natin na kasama. Ganun po. Follow-up question lang, Sir John Ray. Sa panahon po ng social media, and since kayo din po ang marketing ng PhilStagers, paano nyo po kaya napapalawak or nahihikayat na mas marami pong bumili po ng ticket sa inyo?
especially sa mga kabataan at sa mga mahilig po talagang manood ng history, theater plays. di ba? Mga history na pinapakita nila. Yes. Yes. The good thing about social media nowadays, that is a very powerful tool for us to invite and encourage people to watch your venture or your musical plays, lalo na sa amin. Ano. This is number one marketing na today. Kailangan itong gamitin mo na. Kaya nga sabi ko, dapat ito, ginagawa nating friend. Ang online world today ay malaking platform for us to sell and para mabuhay yung mga nasa creative industry katulad namin, ano. And ang ginagawa namin sa PhilStagers, talagang yung mga accounts namin mabula sa YouTube, Facebook, Instagram, sa mga social media networks natin, pinopost po talaga natin. And kung usapang budget, nakakakuha po, income generating po ito dahil ito yung mga free marketing platform na pwede yung gamitin. Kaya kasalanan na if hindi natin gagamitin itong mga to dahil binigay na nga ang teknolohiya, ngayon nasa sa atin na para pag-aralan at pag-usayan kung paano gamitin. Ayun, maraming salamat po Sir John Rino. Pero bilang ngayon po, syempre pinagdiriwang nga po natin ang Independence Day. Gaano po kahalaga sa inyong palagay ang pagtuturo po ng kasaysayan tsaka po, sa pamamagitan po ng teatro? Sabi ko nga po, maganda po na ngayong araw na to ay nakapag-talk din, Yes araw po. ng kalayaan. Dahil sa amin po, ang PhilStagers talaga ay ang isang kumpanya na isang pangkat teatro na umiikot sa buong Pilipinas para gamitin ang ating kasaysayan at sining at kultura para pagyamanin at ituro pa rin sa mga kabataan. Mahalaga ito sapagkat ang mga bata ngayon ay hindi na nila alam ang kanilang kasaysayan. Tanungin nyo sila, and amidst of social media nowadays at sobrang daming fake news, kailangan natin talaga, kami po ay kaisa ninyo na ang kumpanya po namin para balikan ang ating kasaysayan, silipin ang mga libro ng kasaysayan, suriin at maging maagap at masinop sa lahat ng mga nangyari sa ating nakaraan para pulubusan nating itamasa yung nararamdaman po nating kalayaan. Kasi po pag hindi po natin pinangalagahan ang ating kasaysayan, hindi ko po alam, isa tayong bayan na walang pagkakakilanlan pag nangyari yun. Hindi natin alam ang ating origin, paano tayo lumaya, bakit tayo naging ganito, magiging sunod-sunuran na lang ba tayo muli, di ba? So dapat alam natin ito. Alam niyo po, nakakainggit. Lumibot po ako sa 17 countries all over the world. Number one tourism nila is culture and arts. Na yun ang hindi ko maintindihan sa ating bansa. Why don't we capitalize the culture and arts in our country to attract tourists? Kasi sobrang dami po nating magagaling sa lahat. Kaya nga po, di ba, mananaya o mga awit, pag-arte, nakikilala tayo sa ibang bansa. Pero bakit dito sa atin, bakit parang hindi natin pinapahalaga ng mga artista ng bayan? So yun po talaga. Kaya mahalaga po ito para sa ating lahat, ang araw ng kalayaan at ang ating kasaysayan. Tama po, Sir John Ray. Sir John Ray, para po sa panghuling tanong, pinakalas po, ano po kaya inyong mensahe? Baka po meron kayong mga upcoming shows at saan po nila kayo pwedeng i-follow online? Please go ahead, Sir Promote John Ray. mo po yan, Yes, sir. promote Syempre. Yes, ayan. Ang mensahe ko lamang sa ating mga kabataan, sa pamayanan at sa bayan, ay sana po pahalagahan po nila ang mga artista ng bayan. Kami po mga artista ng bayan ay nagtataguyod ng sining. Isa po kaming sektor na hindi napapansin. At isa po kaming sektor na parang wala gaanong suporta ng ating bayan at ng bansang ito. So, sana po kung mayroon pong makakarinig sa atin at balang araw ay maging leader ng bansa o makakapanood mga leader ng bansa. Sana po tulungan po natin ang mga artista ng bayan sapagkat sila din po ay mahalagang sektor ng ating lipunan. Dahil sila po ay nagtataguyod ng kagandahan, di lang kagandahan, kundi maaaring makapag-inspire ng ating mga kabataan. Naniniwala nga po ako na saan tayo tumatakbo kapag nalulungkot na, may krisis, o kapag wala na tayong mapuntahan at sobrang depressed ng mga tao. 'Di ba? Entertainment industry pa rin. Musika, pagsayaw, at pag-arte pa rin ang laging pinupuntahan. So, pahalagahan din po kami bilang nasyon.
kasapi ng nasyon. At kung follow niyo po kami sa lahat ng aming social media accounts, ang aking kumpanya, Phil Stagers Theater Foundation o PSF, and search niyo po sa lahat ng social media handles, PSF, Phil Stagers Theater Foundation. And i-follow niyo rin po ako at ang aking mga kanta sapagkat may mga kanta rin, isa po akong tagagawa ng musika din sa Spotify at sa lahat, John Ray Rivas or J. Ray Rivas, maaari niyo rin po akong i-add sa lahat ng social media accounts. At maraming salamat po sa ating panayam ngayong araw na to sa ating mga host. Maraming salamat po. At sa Usapang Budget program na ito. Maraming salamat po Sir John Ray. It is our pleasure to have you on our program. Sana po ay ma-meet po namin kayo sa personal. Wow. At syempre, imbitahan ko po kayo makapanood ng show namin. Yes, By sir. the way, Opo. imbitahan ko lang po kayo makapag-show namin. Sige, go po, sir. Sa Rizal 3000, August po ang aming opening. August 9 and 10 ang aming opening sa St. Scholastica, Manila. Imbitahan ko po kayo kaagad. Libre na po ang inyong ticket na nandyan kayo ang dalawa. Talaga, And Sir yung John mga Ray? ibang ng DBN. Opo, bigyan ko na po. Okay po. Connect ako po kayo para makapanood tayo. Thank you so much, Sir John Ray. Siya po ang president ng Phil Stagers Theater Foundation. Maraming salamat po, Sir John Ray. Maraming salamat po. Good afternoon. Maraming salamat po. Magandang hapon. Araw ng Kalayaan. Grabe. Naku, grabe. Ang dami Nalibre pa nga tayo ng ticket, no? Ang That's swerte on natin. August 9 to 10. 9 to 10. Yes. Kailan ba yan? I-alarm ko na yung ano ko. August 9 to 10. Sunday and Monday. Sige. Excited na ako. Ayan, tulad nga ng sabi ni Sir John Ray Rivas, kapag buhay ang ating sining, buhay rin ang ating kasaysayan. Ay, Kaya, wow. Maraming salamat po ulit Sir John Ray Rivas. Naku, nakakatuwa na napaunlakan tayo ni na Sir John Ray. Maraming salamat po ulit sa'yo, Sir John Ray Rivas. At, yun na nga, kulang na tayo sa oras. Diyan po nagtatapos ang ating programang Usapang Budget natin. Check po kaming may napulot po kayong aral at bagong mga kaalaman sa itinampok namin dito sa aming programa. Samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin sa himpilan ng Radyo Pilipinas, napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at Usapang Budget natin page ng DBM at sa FB page syempre ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Ayun, antabayanan po ninyo ang susunod na programa at alamin ang mga maiinit na balita sa bansa. Susunod na po ang Ulat Bayan. Muli po sa ngalan po ni DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Ako po si Pau Borja Maravilla. Ako naman po si Nicole Ramos. See you next week, same time, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit. Ito po ang Usapang Budget natin dahil budget natin ito.